Hindi pa maituturing na direktang pag-atake ang pinakahuling insidente ng pang-water cannon ng China na ikinasira ng ilang barko ng Pilipinas. Ayon po yan sa Philippine Navy. Pero ibang usapan na raw kapag may Pilipinong lubhang nasaktan o nasawi. Nakatutok si Chino Gaston. April 30 ng puntiryahin ng mga barko ng China ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard sa gitna ng humanitarian mission para maghatid ng ayuda at krudo sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Dahil sa pang-water cannon ng China, nasira ang mga railing, canopy at iba pang bahagi ng barko. Sa lakas ng tulak ng tubig mula sa water cannon, ang bakal na yupi. Ang LED wall na nakakabit sa railing, tinupi na muna at nilagay sa tabi. Tinanggal ang nasirang sinungan sa likod ng barko. Niligpit na rin ang nagkanda pira-pirasong bubong. Pinutol ang kaliwang top railing ng barko kung saan nakalagay dati ang LED signaling system. Ang pinakahuling pangaharas ng China, hindi pa raw maituturing na direktang pag-atake batay sa rules of engagement ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Philippine Navy. Pero ibang usapan na raw kung may Pilipinong mamamatay dahil sa water cannon. They understand our ROE. Sila, all actions below actual conflict. Ika nga sir, asaran, pikunan. Those water cannons could kill. Ang tao madaling mapatumba, lilipad ka dyan. Kung pagkaano mo nahulog ka sa dagat o nauntog ka, it could be fatal. Actions like this increase the room for miscalculation. Na, there will be unintended consequences pag merong malubhang masugatan. Ayon sa isang security expert, sa gitna ng tumitinding panggigibit, kailangang dagdagan ang mga barko ng Pilipinas na naglilibot, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi maging sa Eastern Seaboard, kung saan kamakailan lang may nakitang isang Chinese research vessel. What did we lose when you were directed not to patrol beyond territorial waters? Sabi ko, we lost our exclusive economic zone. In theory or in analogy, we need to be in the court, not in the bleacher. We send one player or two players, they play for 5 minutes, then pinababalik mo sa bleacher. Yung kabilang team, yung five players nila, yung coach, yung cheering squad, nandun lang sa court. We are surrendering the exclusive economic zone if we are not there. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.